Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang isyu ng paggawa, bilang isyong pang-ekonomiya. Sa likod ng bawat produktong ating binibili, at serbisyong ating ginagamit, ay may nakatagong kwento ng paggawa. Ang paggawa o labor, ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng ekonomiya. Ito ang lakas, talino, at pagsisikap ng tao, na nagpapagalaw sa buong industriya, at nagdadala ng kaunlaran sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng mga manggagawa, marami pa ring hamon at isyong kinakaharap, ang sektor na ito. Mula sa kawalan ng sapat na trabaho, mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa panunungkulan, hanggang sa hindi pantay na pagtrato, ang mga ito ay bahagi ng malawak na usapin, ng isyu ng paggawa. Sa talakayang ito, ating pag-uusapan, kung ano ang tunay na kalagayan ng paggawa sa ating lipunan, ano ang mga karaniwang suliraning kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino, at bakit mahalaga na bigyan ito ng pansin ng pamahalaan, ng mga negosyante, at ng bawat isa sa atin. Halina at alamin natin, ang halaga ng paggawa, at ang mga hamong kaakibat nito. Panimulang gawain. Sino nga ba ang manggagawa? Ang manggagawa, ay sino mang naglalaan ng lakas, talino, kasanayan, at panahon, upang lumikha ng mga produkto, o magbigay ng serbisyong kailangan ng ating lipunan. Sila ang nagpapatakbo sa ekonomiya, at nagpapanatili ng maayos na takbo ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang ilan sa kanila. Ano-ano ang kanilang trabaho? Ano ang kahalagahan ng kanilang paggawa? Ano ang maaaring mangyari, kung walang sapat na trabaho ang mga manggagawa? Ano ang isyu ng paggawa? Ang isyu ng paggawa, ay tumutukoy sa iba't ibang suliranin at hamon, na kinakaharap ng mga manggagawa, at ng mga taong naghahanap buhay. Bagamat mahalaga ang kanilang papel sa lipunan, marami pa rin ang hindi nakakaranas ng marangal, ligtas, at makatarungang kalagayan, sa kanilang hanap buhay. Narito ang mga pangunahing bahagi, ng isyong ito. Unemployment, o kawalan ng trabaho. Ang unemployment o kawalan ng trabaho, ay tumutukoy sa kalagayan ng mga taong walang kasalukuyang trabaho, ngunit aktibong naghahanap, handang magsimula agad, at may kakayahang magtrabaho. Maraming taong handa at may kakayahang magtrabaho, ngunit walang makuhang mapapasukan. Mahalagang tandaan, na hindi lahat ng walang ginagawa, ay tinatawag na unemployed. Kailangan nilang patunayan, na pilit silang naghahanap ng mapapasukan. Halimbawa, si Ana ay bagong nagtapos ng kolehiyo. Ilang buwan na siyang nagpapasa ng aplikasyon, dumadalo sa mga panayam, at gumagawa ng paraan, upang makahanap ng trabaho, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na alok. Dahil dito, si Ana ay kabilang sa mga unemployed. Mga sanhi ng kawalan ng trabaho. Kakulangan sa oportunidad. Hindi sapat ang mga bagong posisyon na nalilikha, kumpara sa dami ng naghahanap ng trabaho. Pagsasara ng negosyo, o kumpanya. Kapag nalugi o tumigil ang mga negosyo, nawawalan ng mapapasukan ang kanilang mga empleyado. Pagbabago sa pangangailangan, ng industriya. Ang mga dating hanap buhay ay maaaring mawala o magbago, dahil sa pagbabago ng panahon, at pangangailangan ng tao. Kakulangan sa kasanayan. Maraming naghahanap ng trabaho, ang walang sapat na kaalaman, o kakayahang kailangan ng mga kumpanya. Mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga makabagong makina at sistema, ay minsan pumapalit sa gawain ng tao. Epekto ng krisis at kalamidad. Ang mga sakuna, pandemya, o pagbagsak ng ekonomiya, ay pumipigil sa operasyon ng mga negosyo. Hindi pagtutugma ng kasanayan, at available na trabaho.
May mga bakanteng trabaho, ngunit walang kwalipikadong aplikante, o kaya naman ay maraming aplikante, ngunit hindi akma ang kanilang natutunan sa kailangan ng kumpanya. Mga epekto ng unemployment sa individual at sa pamilya. Kawalan ng kita, walang matatanggap na halaga, kapalit ng pagod at serbisyo. Stress at kawalan ng seguridad. Pag-aalala sa kung paano kakayanin ang mga gastusin sa araw-araw. Kahirapan sa pagtugon sa pangangailangan. Nahihirapang bilhin ang mga pangunahing bagay na kailangan para mabuhay. Kakulangan sa pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Nalilimitahan ang kakayahang bumili ng sapat at masustansyang pangangailangan. Pagtaas ng utang. Napipilitang mangutang upang matustusan ang agarang pangangailangan. Sa ekonomiya, bumababa ang produksyon. Kaunti ang lumilikha ng produkto at serbisyo. Bumababa ang kakayahang bumili. Dahil walang kita, hindi rin nakakabili ang tao, kaya humihina ang takbo ng kalakalan. Maaaring lumala ang kahirapan. Ang kawalan ng trabaho ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling hirap ang marami. Underemployment o di sapat na trabaho. Ang underemployment o di sapat na trabaho ay tumutukoy sa kalagayan ng isang taong mayroon namang trabaho, ngunit nais pa niyang magkaroon ng karagdagang oras ng pagtatrabaho, o kaya ay ibang uri ng trabaho. Ginagawa niya ito upang madagdagan ang kanyang kita, o makahanap ng trabahong mas angkop sa kanyang kakayahan at pinag-aralan. Halimbawa, si Ben ay mayroong pinapasukan, ngunit ilang oras lamang siya pinapapasok sa isang araw. Hindi sapat ang kanyang kinikita para sa pangangailangan ng kanyang pamilya, kaya nais pa niyang magkaroon ng mas mahabang oras ng trabaho o dagdag racket. Dahil dito, si Ben ay kabilang sa mga underemployed. Unemployment versus underemployment. Alamin ang pagkakaiba. Madalas mapagkamalang pareho, ngunit may malinaw na pagkakaiba ang dalawang ito. Narito ang simpleng paghahambing. Sa kalagayan, ang isang unemployed ay walang trabaho, samantalang ang underemployed ay may trabaho. Sa gawain, aktibong naghahanap ng mapapasukan ang isang unemployed, samantalang nais pa ng karagdagang oras o ibang trabaho ang underemployed. Kita. Ang unemployed ay walang regular na kita mula sa trabaho. Ang underemployed ay may kita, ngunit madalas ay hindi sapat o hindi akma. Forced labor o sapilitang paggawa. Ang forced labor o sapilitang paggawa ay isang kalagayan kung saan ang isang tao ay pinipilit na magtrabaho laban sa kanyang sariling kagustuhan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pananakot, panlilinlang, pamimilit, o anumang uri ng kontrol, upang hindi siya makalaya o makatanggi. Ito ay labag sa karapatang pantao, at ipinagbabawal ng batas sa ating bansa, at sa buong mundo. Ano ang kabilang dito? Banta o pananakot, pagbabantang sasaktan siya, o ang kanyang pamilya, kapag tumanggi o tumakas. Pagkakait ng kalayaan, pagkulong o hindi pagpapahintulot, na umalis sa lugar ng pinagtatrabahuan. Pagkumpiska ng mga dokumento, pagtatago o pagkuha ng ID, pasaporte, o anumang patunay ng pagkakakilanlan, upang hindi makapag-ulat o makauwi. Hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. Pagpapapagod ng labis, kawalan ng pahinga, o paglalagay sa panganib sa kalusugan. Hindi pagbabayad, o pagkontrol sa sahod. Hindi pagbibigay ng nararapat na pasahod, o kaya ay paghawak sa kanyang kita, ng labag sa kanyang kalooban. Halimbawa ng sapilitang paggawa. Narito ang isang totoong katulad na pangyayari, na madalas mangyari sa ilalim ng isyu ng paggawa. Isang manggagawa ang pinangakuan ng magandang trabaho, at malaking sahod. Ngunit, pagdating sa lugar ng trabaho, agad kinuha ang kanyang pasaporte at mga dokumento. Binantaan din siya na hindi siya makakauwi, at sasaktan kung hindi siya magtatrabaho ng walang humpay. Anong isyu sa paggawa ang ipinapakita? Ito ay malinaw na halimbawa ng forced labor, o sapilitang paggawa. Ginamitan siya ng panlilinlang sa simula, at nang makarating na,
ay pinilit at pinagbantaan, upang magtrabaho laban sa kanyang kagustuhan. Anong karapatan ng manggagawa? Ang nalabag. Nalabag ang kanyang karapatang malayang pumasok, at tumigil sa trabaho ng kusa, karapatan sa kalayaan at kaligtasan, karapatang hawakan ang sariling mga dokumento, at karapatang makatanggap ng makatarungang trato, at sahod. Sino ang maaaring lapitan, para sa tulong? Maaaring lumapit o magsumbong, sa mga sumusunod. Department of Labor and Employment. Ahensya ng pamahalaan, na nagbabantay sa karapatan ng mga manggagawa. Philippine National Police, o PNP, at National Bureau of Investigation, o NBI. Para sa mga kaso ng pananakot, at pagkakait ng kalayaan. Department of Migrant Workers, o DMW, at Overseas Workers Welfare Administration, o OWA. Kung ang biktima ay isang OFW. Commission on Human Rights, o CHR. Para sa mga paglabag sa karapatang pantao. Human trafficking, o pangangalakal ng tao. Ang human trafficking o pangangalakal ng tao, ay isang ilegal na gawain, kung saan ang mga tao ay nire-recruit, ibinabiyahe, inililipat, itinatago, o tinatanggap. Ginagamitan ito ng panlilinlang, pamimilit, pananakot, o pagbibigay ng pera sa mga taong may kapangyarihan sa biktima, upang sila ay mapagsamantalahan. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalubhang paglabag sa karapatang pantao, at ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas, at sa buong mundo. Mga layunin ng pagsasamantala. Ang mga biktima ay ginagamit, para sa mga sumusunod. Sapilitang paggawa, pinagtatrabaho ng walang bayad, kulang sa sahod, o labag sa kanilang kalooban. Sexual na pagsasamantala, pinipilit sa mga gawaing sexual, kapalit ng pera o pabor. Pang-aalipin, itinuturing na parang pag-aari, at ginagawa ang lahat ng utos ng may-ari. Iba pang anyo ng pagsasamantala, kabilang na ang paggamit sa kanila sa mga krimen, o pagkuha ng kanilang mga bahagi ng katawan. Bakit nangyayari ang human trafficking? Ang pangangalakal ng tao, ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Ito ay bunga ng pinagsama-samang suliranin sa lipunan, kakulangan ng pagkakataon, at pagsasamantala, sa mga taong nasa mahinang kalagayan. Narito ang mga pangunahing dahilan. Kahirapan. Kapag lubos na naghihirap ang isang pamilya o individual, mas madali silang matukso sa mga pangakong pera, at magandang buhay, kahit na ito ay may kaakibat na panganib. Kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Dahil sa kakulangan ng maayos na mapapasukan sa sariling lugar, napipilitin ang marami na sumubok sa ibang dako, at dito sila madalas niloloko ng mga sindikato. Panlilinlang sa mga naghahanap ng trabaho. Ginagamit ng mga mangangalakal ang mga pangakong mataas na sahod, magandang kondisyon, at tulong sa pag-aasikaso ng mga dokumento, upang makuha ang tiwala ng mga naghahanap buhay. Kakulangan ng kaalaman, tungkol sa ligtas na paghahanap ng trabaho. Marami ang hindi alam, kung alin ang lehitimong ahensya o alok, at kung ano ang mga dapat iingatan, kapag naghahanap ng trabaho sa ibang lugar o bansa. Pang-aabuso sa mga mahihinang grupo. Mas madalas na tina-target ang mga bata, kababaihan, at mga taong walang kasama, o kakilala sa pupuntahan. Malaking pangangailangan, para sa murang paggawa. Dahil naghahanap ang ilang negosyo ng napakamurang lakas paggawa o libreng serbisyo, patuloy ang motibasyon ng mga sindikato, na kumuha at pagsamantalahan ang ibang tao. Forced labor at human trafficking. Ano ang pagkakaiba? Madalas magkaugnay ang dalawang ito, ngunit may malinaw na pagkakaiba, ang kanilang kahulugan at saklaw. Forced labor, o sapilitang paggawa. Nakatuon sa gawain. Ito ay ang aktwal na pagpilit sa isang tao, na magtrabaho laban sa kanyang kagustuhan, sa ilalim ng banta o parusa. Hindi laging may kasamang paglilipat o pagbiyahe ng biktima. Maaari itong mangyari, kahit sa sarili nitong tahanan o lugar. Human trafficking, o pangangalakal ng tao. Nakatuon sa proseso. Ito ay sumasaklaw sa buong hakbang ng pagre-recruit, pagbiyahe, paglilipat, pagtatago, o pagtanggap ng tao,
gamit ang panlilinlang o pamimilit, upang sila ay mapagsamantalahan. Ang pagsasamantala ay hindi lamang limitado sa paggawa, maaari rin itong sexual na pagsasamantala, pang-aalipin, o iba pa. Mahalagang tandaan na maaaring maging resulta ng human trafficking ang forced labor, ngunit hindi lahat ng kaso ng forced labor ay kinakailangang dumaan sa proseso ng human trafficking. Halimbawa, kung ang isang tao ay niloko, dinala sa malayong lugar, at pinagtrabaho ng sapilitan, ito ay trafficking na nauwi sa forced labor. Kung ang empleyado ay nasa sarili nilang bayan, biglang ipinagbawal ng amo na umuwi, at pinagtrabaho ng walang bayad, ito ay forced labor, na maaaring hindi dumaan sa proseso ng paglilipat o pangangalakal. Epekto ng human trafficking at sapilitang paggawa sa mga biktima. Ang pangangalakal ng tao at sapilitang paggawa ay nag-iiwan ng malalim at pangmatagalang sugat sa buhay ng mga biktima. Hindi lamang ito simpleng kawalan ng trabaho, ito ay pagkasira ng kanilang pagkatao at kinabukasan. Narito ang maaaring maranasan ng mga biktima: pisikal at emosyonal na trauma. Dahil sa paghihirap, gutom, takot, at pananakit, nagkakaroon sila ng matinding karamdaman, takot, at depresyon, na tumatagal kahit makalaya na sila. Pagkawala ng kalayaan. Para silang nakakulong. Hindi makakausap ang pamilya, hindi makakauwi, at hindi makapamuhay ng malaya, ayon sa sariling kagustuhan. Pang-aabuso at pagsasamantala. Sila ay pinagmalupitan, pinagtatrabaho ng labis, at ginagamit para sa pakinabang ng iba, nang walang nararapat na kapalit. Pagkakautang. Madalas silang inilalagay sa ilalim ng malaking utang, na lalo pang pinapalaki ng mga umaabuso, kaya tila wala na silang pag-asang makalaya. Pagkakahiwalay sa pamilya. Napipilitin silang lumayo, o napagkakahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ng matagal na panahon. Paglabag sa karapatang pantao. Ang lahat ng ito, ay direktang pagyurak sa dignidad, kaligtasan, at karapatan, na dapat ay tinatamasa ng bawat tao. Ang bawat manggagawa, anuman ang kanyang katayuan, ay may karapatang magtrabaho ng malaya, ligtas, at may dignidad. Ang kanilang pagod at serbisyo, ay nararapat lamang na suklian ng makatarungan, at may respeto. Globalisasyon at paggawa, oportunidad at hamon. Ang globalisasyon, ay ang pagpapalawak ng ugnayan at palitan ng produkto, serbisyo, at tao, sa pagitan ng iba't ibang bansa. Malaki ang naging epekto nito sa sektor ng paggawa. Nagbukas ito ng maraming pinto, ngunit nagdala rin ito ng mga bagong pagsubok, sa mga manggagawang Pilipino. Mga oportunidad. Pagdami ng negosyo at pamumuhunan. Pagpasok ng mga dayuhang kumpanya, na nagbubukas ng maraming bakanteng posisyon. Pagkakaroon ng bagong uri ng trabaho. Pagsibol ng mga hanap buhay, tulad ng BPO, teknolohiya, at mga serbisyong pang-internasyonal. Paglawak ng labor market. Hindi na lamang sa sariling bansa nalilimitahan ang paghahanap buhay, mas malawak na ang sakop ng mga mapapasukan. Pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa. Naging mas madali ang pagpunta sa ibang bayan, upang magtrabaho, na naging daan din para sa mga OFW. Mga hamon. Matinding kompetisyon sa trabaho. Kailangang makipagsabayan sa kasanayan, at presyo ng serbisyo sa mga manggagawa, mula sa ibang bansa. Kawalan ng seguridad sa trabaho. Mas madalas na ang paggamit ng kontraktwal na empleyado, sa halip na permanente. Mababang pasahod sa ilang trabaho. Upang makamura, minsan ay ibinababa ang halaga ng pasahod, kumpara sa nararapat na halaga ng serbisyo. Pagsasamantala sa mga migranteng manggagawa. Mas madaling malagay sa alanganin ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, dahil malayo sa pamilya, at sa batas ng sariling bayan. Pagkawala ng trabaho, dahil sa teknolohiya. Ang paggamit ng makina at automatikong sistema, ay pumapalit sa dating ginagampanan ng tao. Mga paraan, upang matugunan ang isyu ng paggawa. Ang paglutas sa mga hamon ng paggawa,
ay hindi lamang nakasalalay sa iisang panig. Ito ay responsibilidad ng pamahalaan, ng mga manggagawa, at ng bawat mamamayan. Proteksyon sa mga manggagawa, pagbabantay sa kaligtasan, at karapatan ng mga empleyado, lalo na sa mga nasa mahihirap na kalagayan. Mahigpit na pagpapatupad, laban sa human trafficking. Pagpaparami ng pagbabantay, paghuli, at pagpaparusa sa mga sindikato, na nagsasamantala sa tao. Gawain ng manggagawa, patuloy na pagpapaunlad ng kasanayan. Pagsabay sa pagbabago ng panahon at teknolohiya, upang manatiling kwalipikado sa mga trabahong kailangan. Pag-alam sa sariling karapatan. Pagkakaroon ng sapat na kaalaman, kung ano ang nararapat na trato, sahod, at benepisyo, na dapat matanggap. Matapang na pag-uulat ng pang-aabuso. Pagsasabi sa kinauukulan, kapag nararanasan ang hindi makatarungang gawain, o panlilinlang. Pagsunod sa legal, at ligtas na proseso. Pagtiyak na lehitimo, at nasa tamang proseso ang pag-a-apply, at pagtanggap ng trabaho. Gawain ng mamamayan. Pagiging mapanuri, sa mga alok na trabaho. Hindi agad naniniwala sa mga pangakong masyadong maganda, o madaling yumaman. Hindi pagsuporta sa human trafficking. Hindi pagbili, o paggamit ng serbisyong galing sa sapilitang paggawa, o pagsasamantala. Pagtulong sa mga biktima. Pagturo sa kanila, kung saan maaaring lumapit para sa tulong at proteksyon. Pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Pagbabahagi ng tamang kaalaman, upang makaiwas ang iba sa panlilinlang, at panganib. Pangwakas, ang bawat paggawa, ay may dignidad. Ang lakas, talino, at pagod na inilalaan ng bawat manggagawa, ay may kaukulang halaga at dangal. Ang bawat paggawa ay may dignidad, anuman ang uri ng trabaho, saan man ito gawin, at sino man ang gumagawa nito. Ang isang tunay na makatarungan na ekonomiya, ay hindi lamang nasusukat sa yaman ng bansa. Ito ay nakikita, sa kung paano nito pinahahalagahan ang kanyang mga mamamayan, sa pagbibigay ng pantay na pagkakataon, at sa pagsisiguro na ang bawat isa, ay magkaroon ng ligtas, disente, at makabuluhang trabaho. Ang hamon sa atin, ay patuloy na ipaglaban ang karapatan ng bawat manggagawa, dahil sa kanilang pagsisikap, nakasalalay din ang pag-unlad ng ating buong lipunan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.